And we stay in your presence, Lord. We are present before you right now. Please bless your speaker. We are excited to receive your message, all in the name of Jesus. Ecclesiastes 3:12-13. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti hanggang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. Sabi ni Solomon, the wisest. Bago pa rin ang taon, bagay pa mag-reset ng roadmap, ng life map, ng diskarte sa buhay, lalo sa religiosity. Maximum benefit, spiritual, emotional, should derive from religiosity, not minimum. Ang ating pag-aaral ngayon sa pagsisimula ng bagong taon, talaga, sacrifice and be poor. Ama naming Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng gabay, kaliwanagan, tatag ng loob, at mga panuntunan sa buhay upang aming makamit, malasap ang inyong mga pagpapala. Kayo po ang tunay na mangusap, mangaral. Nais po namin kayong marinig, Ama. Lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Usual religiosity could demonize pleasure, comfort, and ease, and over-glorify sacrifice and poverty, usually to benefit the religious system. Sobrang pagtitiis, sobrang pagdurusa, pagpapakasakit ang gino-glorify ng karaniwang makalumang religious thought. Hindi lahat, pero maraming ganun. And what is the usual basis and reference of this? The reading, the misreading, the interpretation and misinterpretation of Matthew 6:19-20 na sinabi ng Panginoon, don't save treasures for yourselves here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves break into your house and steal them. Instead, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break in and steal them. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung may maninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Very popular verses at madalas ito ang ginagamit upang mag-glorify ng kahirapan sa lupa at doon na lang bumawi sa langit. The usual reading and interpretation of these verses usually say, don't enjoy, don't save treasures for yourselves here on earth. Don't indulge in and enjoy material comforts and pleasures. In other words, don't be rich. Don't be well provided for. Banal ang kulang-kulang. Don't be comfortable. Banal pagpagod at hindi maginhawa. Uso, self-punishment. Kaya pag sinuri natin ang kasaysayan ng maraming mukha ng religiosity, gino-glorify ang pagpapahirap sa sarili, even pananakit sa sariling katawan, pagtikis sa mga nais gawin, walang katapusang pagtitimpi at pagpipigil, kahit sa mga bagay na kung tutuusin na hindi naman masamang gawin, pero may nasama pa rin ng sobrang religiosity. The otherworldly, this heavenly and spiritual orientation, so-called,
This demonization of earthly comforts and pleasures, this glorification of self-denial and suffering, this worldview is mostly from non-Jesus religious traditions and philosophies. Akala ng iba, dahil ang kino-quote ay ang Panginoong Jesus na nagtuturo ng mga sinabi na yan sa Matthew 6, yung interpretation at application galing na rin kay Jesus. Pero yon ay napakadaling gamitin upang gumawa ng isang linya ng interpretasyon na un-Jesus actually pag in-apply. Greek asceticism that demonized the body and physical comforts and pleasures very heavily influenced ancient Israelite and Jewish values. Ang kultura ng Israel ay nakikipagniig, nakikipag-usap, nakikipag-maabutihan sa mga kultura ng mga lahi at mga bayan at mga sibilisasyon sa paligid nito all throughout time. So there is always an engagement, a cultural engagement even among the Israelites and the Jews with the peoples outside of their boundaries. At ito na-impluwensya ang marami nilang cultural values ng Greek asceticism. Napakaraming mga scholarly work na nagsasabi nito. But this is not of and from Jesus. In fact, nung si Jesus ay dumating sa lupa, napakarami ng mga ganong kaugalian, mga ganong kagawian na siya mismo ay itinuwid niya. Sapagkat usong-uso ang mga needless pagdurusa at paghihirap ng mga tao, kaya si Jesus ay naaawa, nahahabag madalas sa mga tao. So this is not from Jesus. John 10:10, ito ang kay Jesus. The thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Buhay na masaganang lubos ang nais ni Jesus para sa mga tao. Hindi buhay na kulang-kulang, hindi buhay na mayroong mga needless sufferings. Yes, there are forms of righteous suffering that really go with being godly, pero napakarami sa mga nadagdag doon ay hindi naman talaga galing, hindi in-endorse, at lalong hindi naman kinonsente ni Jesus. Totoo, sa pagiging makadiyos, meron ka mga tinitimpi, meron ka mga tinitiis, pero hindi lahat ng gisna natin mga pagtitiis ay talagang para maging makadiyos. Marami doon para lang maging makarelihiyoso at para lang sundin ang interpretation ng mga very conservative religious people na siguro noong unang panahon may practical use yung mga ganung pagtitiis, subalit si Jesus even updated a lot of teachings among the Jews. Jesus made and continues to make people's life more comfortable, convenient, abundant, restful, and enjoyable. Hindi kilala ng maraming so-called Kristiyano, hindi kilala ng lubos si Jesus. Ina-associate nila si Jesus doon sa mga teachers of the law and Pharisees na napakaraming bawal, napakaraming pagpapasama sa mga hindi naman talaga masasamang mga bagay, kaya dapat ihiwalay yung Jesusness sa Pharisees. Ihiwalay yung mga tunay na katuruan ni Jesus na sumala sa mga kaugalian, mga tradisyon ng Israel para ang buhay ng tao ay lalong maging maginhawa, kaibig-ibig, at hindi naman nasa kadiliman o kasalanan. Matthew 11:28-30, Come to me, sabi ni Jesus. Paborito natin ito laging i-quote kasi cornerstone teaching to ni Jesus. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kasi nakakapagod na yung religiosity ng mga tao. So sa kaangin kayo pumunta, kayo mga pagod na, pagpapahingahin ko kayo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. This is Jesusness. For my yoke is easy, and my burden is light. May comparison ito, may contrast doon sa kanyang context. Meron itong tinutumbok. Dahil the other uso na religiosity ay yung nakakapagod, yung mahirap, yung nakakapagpabigat at nakakapagpasikip ng dibdib. Kaya sabi ni Jesus, sa akin kayo pumunta.
Magaan ang aking pamatok. Ang ibibigay ko sa inyong load ay easy. Ang burden ay light. Mararamdaman nyo yun kasi kitang-kita nyo, pag kinompare nyo sa inyong mga nakagisnan, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi lang ito about kapahingahan mula sa makasalanang buhay. Dapat naman talaga at dapat mapahinga doon at tumigil. Pero kapahingahan din ito sa buong napakabigat na religiosity. Kuminsan kasi nalilimita ang pagbasa dito na kapahingahan yan mula sa lahat ng mga immorality, lahat ng mga kasalanan at masama. Totoo, kapahingahan din ang bigay ni Jesus mula doon. Pero hindi lang doon. Kapahingahan din sa overkabanalan, sa over-religiosity na hindi na hinihingi ng Diyos, ang humihingi na lang ay yung mga Pharisees. Kaya sabi rin ni Solomon, do not be over-righteous, do not be over-right. Sabi ganon, why kill yourself? Kailangan nasa gitna ka, nasa tama, nasa balanse lang. Madaling dalhin ang aking pamatok, patuloy ni Jesus, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Jesus' first miracle, we must note, is to make wine from water to extend merriment at a wedding party. Dapat bigyan natin ng pansin, ba't ang kauna-unahang mirakulo ni Jesus, iisipin mo, pagpapagaling sa mga may sakit, which also He did, of course. Iisipin mo ay kung anong mas may kabanalang message. Pero ang una niyang himala ay to turn water into wine. Kasi may kasalan, wala ng wine, di mapuputol na, uwian na. Tama na ang kasiyahan. Sa mga taong araw-araw ay pagod. Araw-araw ay kung ano-ano lang pinagtitsaga ang mainom at makain. Pamisa-misa lang mamantikaan ng kanilang mga labi at makainom ng masarap sa kasalan. Tapos naubos pa agad. Siguro walang budget yung ikinasal. So ang ginawa ni Jesus, tubig, ginawa niyang alak para tuloy ang ligaya. Sa marami na nakasanayan to look at Jesus in a conservative way, maninibago sila dito. Yung iba magiging uncomfortable pa. O kaya bibigyan nila ng ibang kahulugan para lang ilayo doon sa tunay at very basic and simple meaning na pinalawig niya ang kasiyahan, pinahaba niya ang piyesta. Read this miracle also as a metaphor, as keynote, as intro into the Jesus ministry. Na dumating siya para yung simpleng tubig ay gawing wine, table wine, hindi naman ito yung paglalaseg. Ito yung kasabay talaga na iniinom ng meals sa Mediterranean countries. To turn water into wine. Apply this in many ways. And immediately, let's look at our lives. Baka naman napakaraming puro water lang, pwede naman palang wine. Symbolically. Marami naman palang dapat mas masarap, mas maginhawa, mas kaibig-ibig. Yun ang ibig ni Jesus, kaya ngayon ang kauna-unahang himala na ginawa niya. Tapos iibahin pa din ibang reading, hindi naman wine yung ginawa niya, fruit juice lang yun. Yung wine nga wine na nga yung tawag sa Bible, iibahin mo pa para lang huwag maging wine, dahil ayaw mo lang ng wine, period. Dapat isipin kung anong kahulugan nito. Jesus was into providing even abundant food. Matthew 14:19-20. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kasi gutom na yung mga tao, tapos wala naman silang baon. Dahil sumunod-sunod sila kay Jesus doon sa wilderness, wala naman silang baon. Ngayon, orasan ng kainan, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala si Jesus sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. This is Jesusness. Hindi magtiis ka sa gutom, ganyan talaga. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. Sobra-sobra. Jesus did not even push people to fast. He was criticized by the many conservative religious people of his time kasi hindi siya mahilig mag-ayuno. Jesus was even labeled as a glutton and a drunkard sa Matthew 11:19.
Jesus healed the sick and made them comfortable. Slept on a cushion on the boat during a storm. Sasabihin sa'yo ng mga conservative, pakutsyon-kutsyon ka pa, wag na lang. Tayo mga makadiyos, nagtsatsaga sa matigas na mga higaan. Jesus allowed expensive perfume to be poured on him. It's recorded in Mark 14, 3-6. May mga na-offend. Of course, yung mga Pharisees na-offend. Sayang ang pabango, sayang ang gastos. Dapat i-donate na lang sa mahihirap. Hindi dapat mag-donate ka sa mahirap. And at the same time, magbuhos ka pa rin ng mabangong pabango. Bakit kailangan pagpilian either or? Jesus took his disciples to rest from work and ministry. Napakarami mga tao na nagkakagulo sa pagsunod-sunod kay Jesus at sa kanyang mga disciples para sila magpadasal, para sila magpa-counsel, para sila pagalingin, para sila bigyan ng kanilang mga kailangan. Iisipin mo, sasabihin nito, sige, sub-sub kayo sa trabaho. Huwag niyong iiwan yan kahit kailan dahil mahalaga na kayo mga servants ay mag-serve. Pero sa Matthew 6:31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Kay Jesus, mahalaga yung worker, hindi lang yung work. Mahalaga ang kapakanan ng worker, hindi lang ng mga pinaglilingkuran ng mga worker na yon. Na kung worker ka sa church, worker ka sa gawain ng Panginoon, hindi magutom ka, magtiis ka, magdusa ka. No, sabi ni Jesus, alam ko, napakahalaga ng ginagawa natin, marami nangangailangan sa atin, pero kayo man ay may pangangailangan, halina muna, let's take a break. So, ano ang resulta ng usual interpretation and application of the verses ng Matthew 6 na yan? Buhay na kulang sa ginhawa at kasiyahan. Napakaraming tao, napakarelihiyoso, pero actually nakakaawa kasi ang dami nilang needless suffering. Napakaraming mga sana'y ginhawa, saya sa buhay na nilalampasan na lang at pinapalampas kasi akala nila that is the righteous thing to do. Usual reading and interpretation of instead save your treasures in heaven. Kasi sinabi ni Jesus, huwag kayo dito mag-impok ng kayamanan sa lupa. Doon kayo sa langit mag-impok. Ano ang interpretation ng heaven? Heaven is usually interpreted as the literal, traditional heaven, as all of us knew growing up. That geographical place, that kingdom of God in the sky far away, where godly people go in the next life. And why not? That could be heaven. Now, ano ang usual reading and interpretation ng treasures in heaven? Usually money yun, or service, time, talent, treasure given and donated especially to religion. Kasi ang interpretation ng maraming mga teachings, yung heaven ay religion. So, save treasures in heaven, ibigay mo ang pera mo sa religion. Yun ang laging application. At kasama naman talaga yun sa interpretation dapat and application. Because we should support the Lord's work. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin ng treasure at ng heaven na yun. Hindi limited dun ang kahulugan. This teaching and practice had been being gravely abused. Sobrang naabuso. Kaya tuloy napakaraming mga pangangailangan ng tao, hindi na magawa, unahin mo ang pagbibigay sa mga religious work. Kahit na ang nanay mo ay ospital, papa-opera, saka na, ibigay na muna ang pera sa ating mga project. Kahit na may mga napaka-grave and urgent needs ng pamilya, yung mga sobrang relihiyoso, uunahin na naman nila ang kanilang pagbibigay. Hindi masama yun kung nasa tama, nasa proportion. At syempre may mga urgent matter ang mga pamilya, ang mga tao na mauunawaan naman ng Diyos kung unahin mo. Napakarami mga kwento na nakakarating sa atin ng mga taong sobrang nagdurusa dahil sa ganitong interpretation. Mark 12:38-40, Jesus said, "Be careful of the teachers of the law. They cheat widows and take their homes. Then they try to make themselves look good by saying long prayers. God will punish them very much." Pag-ingatan nyo yung mga teachers of the law. Dinadaya nila mga byuda,
Hanggang maagaw na nila ang mga ari-arian, sukda mga bahay. Tapos ang kapalit no, nagdadasal silang kaya hahaba mga dasal na pinagbumuka nila mga sarili nilang banal. Galing yan sa bibig ni Jesus. Dapat natin unawain kung anong application nun noon, maging hanggang ngayon. Usual reading and interpretation of treasures in heaven, sacrifices, self-denial for religious causes. Luke 13:14-16. The synagogue leader was angry because Jesus healed on the Sabbath day. He said to the people, "There are 6 days for work. So come to be healed on one of those days. Don't come for healing on the Sabbath day." May pinagaling si Jesus, nagalit ang mga religious leader. Sabi, 6 na araw na pwede magtrabaho. Bakit? Sabat na sabat, nagpapagaling. The Lord answered, "You people are hypocrites. This woman that I healed, Satan has held her for 18 years. 18 years na siya nagdurusa. Surely it is not wrong for her to be made free from her sickness on a Sabbath day." So, sabi pa ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Para yan sa ikabubuti ng tao, hindi para paglingkuran ng tao to the point na gagaling na sana siya ngayon, maghihintay pa siya bukas dahil Sabbath ngayon. Kaya galit na galit sa kanya yung maraming religious leaders, lalo yung mga conservative. Kasi pinapalaya ni Jesus yung mga tao even from the strict requirements of a very important institution in their life, the Sabbath. Sabi niya, mas mahalaga ang ikabubuti ng tao, ikagagaling niya, ikaliligtas niya, kaysa sa observance ng ganitong mga araw. Mark 7:9-13, sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. The true and the high utos of God is love, which of course means extending wellness, comfort, rest, above religious technicalities. A usual reading and interpretation of Matthew 6, treasures in heaven, means self-denial versus earthly comforts and pleasures. Mark 3:4, pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot kasi alam naman nila yung obvious answer. Indefensible yung kanilang mechanical interpretation and application of their laws and traditions even at the expense of the people's comfort, well-being, and safety. Another usual reading and interpretation of the treasures in heaven, spiritual points and merits. Na para bang may bangko doon sa mga alapaap, na pag may ginawa kang pagsisikap, pagdurusa, pagtitiis, sakripisyo, nakakapag-deposit ka doon para i-withdraw mo later on pag nandun ka na. Spiritual points and merits earned for sacrificing on earth, deposited in some heavenly account for withdrawal and enjoyment later in eternity. At dito napakaraming negosyo na naganap sa kasaysayan ng relihiyon. Yung mga abuso sa pagtuturo sa mga tao na mag-impok ng kayamanan doon sa kabila kahit na maghirap at magdusa dito. Hindi pa pwedeng sabay. Hindi pa pwedeng pinapayaman mo yung future and at the same time, ina-enjoy mo rin at pinapayaman ang yung present. There is enough resources on the planet for all that to happen. Matthew 9:13, but go and learn what this means. Sabi ni Jesus, I desire mercy, not sacrifice. Habag ang nais ko at hindi handog. Maging mahabagin kayo sa kapwa, maging sa inyong sarili. Hindi yung gasgasin ninyo ang lahat-lahat para makapaghandog. Mas unahin ninyo na maging mabait, maging mabuti sa kapwa. Mas kailangan nyo ng kapwa kaysa kailangan ng Diyos ang inyong mga handog. Mark 12:33, at higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas,
at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng mga handog na susunugin at iba pang mga alay. Kaya galit yung mga religious conservatives kay Jesus kasi nababawasan yung income nila pag nagtuturo itong si Jesus. Nababawasan ang koleksyon kasi namumulat yung mga tao na maraming dapat pagdalhan ng kanilang mga resources. Hindi lang iabot lahat sa mga Pharisees at mga teachers of the law na yan. Usual automatic application of these verses: don't work for, don't value, don't save money. Parang dinidemonize yung pera, pero lagi namang humihingi ng pera. But Proverbs 21:20 says, ang bahay ng matatalino ay napupuno ng kayamanan. Kasi usually, pag yung bahay mo maganda, well-appointed, yaman-yaman mo. Mas malaki pa yung bahay mo sa church. Yung papagiltihin ka na agad. No? Yung parang sobra ka nag-enjoy. Ang ganda-ganda ng instrument niya sa bahay. Tapos, doon sa church, ganito lang. Well, natural, dapat naman nating supportahan yung ginagawa ng church. Pero tingnan din natin kung may manipulation na nagaganap. Because there's a very thin line between teaching and manipulating. Proverbs 13:22, wealth is stored up for the righteous. So, hindi minamasama. Ang mabuti daw ay pinagpapala ng marami mga bagay. So, hindi ine-equate ang kahirapan, poverty at pagdurusa sa righteousness. Kasi may mga righteous na mahirap at meron ding mayaman. May mga righteous na kapos, may mga righteous ding sagana. Hindi naman doon lang nakikita kung sino ang righteous kundi sa kanya mga ginagawa, sa kanyang track record. Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Kanlungan ang pera. Kanlungan ang pondo. Hindi yan masama. Magiging masama lang kung ginamit mo sa masama. Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Another version says, money can buy everything you need. So don't demonize money. By itself, hindi siya masama. Money is not evil. Love for money is the parent of many evils. Pero hindi yung money itself. Because you can use money for good. At yung good na yan, hindi lang sa religious use. Pwede mong gamitin yan sa iyong mga kamag-anak, sa society, sa kapwa, sa pag-iingat at paglilinis ng kalikasan. All of that is service to God as well. Usual automatic application ang don't work for, value and save money, ibigay mo lahat sa temple. Usually yun ang tutuloyan ng lahat ng katuruan na yan. Ibigay ang lahat sa temple. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So kung ano yung bukal sa loob, yun ang nakaiibigan ng Panginoon. Hindi yung napaka-legalistic measurement na hindi na muna gusto, labag na sa loob, napipilitan na lang. Pero hindi naman yun nakalulugod sa Diyos. Luke 16:13-14, no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. Nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Yan ang mga mahilig mangkutya kay Jesus Yung mga nakikriticize niya, yung mga natatamaan ng kanyang mga mapagpalayang mga katuruan. Kasi gusto ng mga religious leaders na ito, patuloy nilang makontrol ang mga tao, patuloy nilang maigapos, maikulong. Kaya galit sila kay Jesus. Ang sino man na nais manupil ng kapwa ay nagagalit sa nais magpalaya ng kapwa. Usual automatic application ng mga verses na ito, don't enjoy material comforts and pleasures. Mahirapan, magtiis, magdusa. Iyan ang kaibigan ng Diyos. Iyan ang kanilang sinasabi. Demonize your earthly human nature and desires. And in this department, so many people suffer needlessly. Yung bang sobra ang pagmamasama natin sa mga natural human emotions and feelings and needs and wants na parang ang tunay na kabanalan lamang ay yung sobra mong sikilin, tiisin, gutumin, uhawin ang sarili. This is the root of many untold
sufferings of people. And yet they will not admit to such sufferings kasi nagbumukhang sila masama, nagbumukhang makasalanan, kaya ikinukubli na lang, itinatago na lang. So, ang sinasabi lagi ng maraming mga ganyang conservative teachers, condemn yourself and others for having a human body, for being and feeling human. And of course, again, we go to many Greek philosophies that encourage such kind of thinking. But Scriptures say, Psalm 139, 13-14, to the Creator, you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kailangan integrative ang pagbabasa natin ng mga verses. Hindi lang isolated verses na bigla mong i-apply. I-consider mo all the other verses that talk about the same thing. At i-integrate mo yon at hanapan mo yon ng magandang application, usually filtered through Jesus. Kasi si Jesus, nire-interpret niya, nire-apply niya ang mga kahulugan ng mga dati ng mga katuruan para ito ay maging very loving ang application na sang-ayon sa kalooban ng Ama na nagpadala sa Kanya dito sa lupa upang palayain ang mga tao sa lahat ng mga needless and unnecessary sufferings imposed by religion. Siyempre, may mga katuruan din yung religion na in-affirm ni Jesus. Inulit niya, tinuro niya uli. Tama naman yun. Pero may mga sinala siya. Obvious na obvious yun. Hindi mo pwedeng i-deny kung nag-aaral ka talaga ng mga verses na may mga sinala. May mga nire-interpret, nire-apply. Kaya tayo naman ng mga Kristiyano, ang tawag natin sa sarili natin, kanino ba tayo susunod? Sa interpretation and application of the Pharisees o sa interpretation and application of Jesus? At may conflict yung mga dalawang schools of thought na yan, mga two ways to interpret Scripture. Kaya nga nila, ipinapatay si Jesus. Dapat nating tingnan, alin ba yung Jesusness dyan? Alin yung Pharisees? Alin yung hindi necessary? At alin yung necessary? So another usual automatic application nung mga tinutukoy natin verses, be guilty for what you are. Kaya napakaraming mga relihiyoso nangangailangan ng psychiatric help. Kasi in denial, lagi nilang itinatatwa yung katotohanan, tinatanggihan ko anong totoo sa kanilang sarili, minamasama ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanila dahil yun ang nakalakihan nila. Tinuturo, be afraid of the consequences of your humanity. Never rest from guilt and fear. Sinabi na nga, I am fearfully and wonderfully made. You made me. You knit me together in my mother's womb. You made my unformed body. You saw me even before I was born. And all my days before me, you have destined for me. Hindi naman yung napakadetalyadong destiny yon, kundi may general direction agad ang pupuntahan mo according to how you were made and created by God. John 16:33, I have told you this thing, sabi ni Jesus, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi niya, in me you may have peace about yourself and with yourself. You may have peace about others and with others. And what will cause that peace? Love, understanding, accommodation, even forgiveness, restoration. Yun lang ang magbibigay ng peace. Kasi pag ipinagpilitan mo, yung hindi naman pwede at hindi kaya, magkakaroon ka ng conflict with yourself and with others. At yun ay hindi peace, yun ay war. John 14:27, peace I live with you, sabi ni Jesus. My peace, not their peace, I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Namnamin natin kung anong ibig sabihin niyan. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Do not over-problematize your humanity. Kilalanin mo ang sarili mo, tanggapin mo ang sarili mo tulad ng pagtanggap sa iyo ng Diyos. Tanggapin mo ang kapwa tulad ng pagtanggap sa kanila ng Diyos. Habang patuloy naman tayo nagpa-project na mag-improve. Pero you begin with acceptance.
Maraming mga magulang, nagme-message pa sa akin, yung anak ko ganito, yung anak ko ganyan, hindi siya nagko-conform sa mga religious standards, hindi siya nagko-conform sa social standards. Magpakaina ka na lang muna. Nanay ka ng mga anak mo, yun ang unang-una mong role. Kung ano man ang kalagayan nila, saan man sila nakahilig, nakaturo, nakapaling, nakasubsob, nakatingala, magpakananay ka na lang muna. Mahalin mo sila. Tanggapin mo sila. Habang patuloy mong tinuturuan, kung tama ka nga. Pero siguraduhin mong tama ka nga at mali sila o baka naman akala mo lang tama ka pala. So kailangan nire-review natin lahat yung ganyan mga bagay. At pag nalilito na tayo, ano nga ba tama, alin nga bang hindi, alin dapat, tingnan mo si Jesus. Ano ba ang tinanggap ni Jesus? Ano ba ang tinanggihan niya? Ano ba ang kanyang itinuwid? Ano ba ang kanyang patuloy lang na hinayaang maging ganun? Si Jesus kasi ang standard. Kaya nga natin, pinipilit yung Jesusness. Kasi ang talagang umiiral sa puso ng maraming tao, kahit sila Kristiyano, Pharisees. Hindi lang nila halata. Kasi lumaki na silang akala nila, yun ang Jesusness. Na ganun si Jesus. Pero bakit nga ba ang daming conflict ni Jesus with the religious leaders of his time? Kasi iba ang turo niya. Nagpapalaya, nagmamahal, tumatanggap. Ayaw yun ng mga mahilig mag-control. Luke 7:48-50, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. And parenthetically, at ang kasalanan din ng mga katulad mong nananalig sa akin. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Kasi ayaw nilang mapatawad yung may kasalanan. Kasi habang hindi ka napapatawad, ano kayo? Beholden, controlled, takot. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. What pananampalataya? Pananampalataya kay Jesus. Ano ba ang pananampalataya kay Jesus? Hindi pananampalataya sa message ni Jesus, which is forgiveness and restoration, God's love and grace revealed and given through Jesus. Marami nagsasabi, naniniwala ako kay Jesus, pero hindi naman naniniwala sa grace na turo ni Jesus. Hindi naman nagpa-practice ng love na turo ni Jesus. So anong ibig sabihin naniniwala kay Jesus kung nire-reject yung method ni Jesus? Kailangan i-review. Another usual automatic application, demonize the rich, demonize the comfortable. What if Jesus' heaven in Matthew 6:18-20 was not only about that kingdom up there somewhere in the sky, in the next life, but also about the kingdom of God in, within, inside us, here and now? Paano yung kaharian ng Diyos ay paghahari din ng Diyos na hindi lang nandun sa heaven dahil yung heaven na yon ay nasa kalooban din ng tao. Paano kung yung tinatukoy na heaven ay hindi lang nakahiwalay na lugar, kundi heaven on earth when God rules in your heart? That the kingdom of God is not only a place out there, but also the condition of your heart when God reigns in your heart. The kingdom of God. Kasi ang linaw-linaw naman ng Luke 17:21 na sinabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Hindi nasa labas. The kingdom of God is in your mind, is in your heart, in your thought, in your feelings, in your life, in your lifestyle. Hindi lang geographical place, although posibleng geographical place din, marami naman pwedeng layers of meaning, pero definitely, Jesus was saying, the kingdom of God is within you. The Amplified Bible says, the kingdom of God is within you, in your hearts, and among you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Hindi lang siya isang lugar na pupuntahan mo pagkamatay mo, kundi ito isang kondisyon ng puso, ng isip, na ngayon pa man ay pwede na maghari sa iyo. What if those treasures that Jesus teaches us to gather in our heaven, meaning our hearts and minds, were what heavenly treasures really are? Love, happiness, peace, rest, enjoyment, and even godly pleasures, intangibles.
What if ang sinasabi ni Jesus na gather treasures in your heaven is yung puso mo, punuin mo ng kapayapaan, katahimikan, ng pag-ibig, ng pagpapahinga, ng kasiyahan. Gather those treasures in your heart. Unahin mo kung ano yung nagpapapanatag at nagpapatibay at nagpapatahimik sa iyong loob. Hindi yung mga material things sa pagbinili mo, inagaw mo, itpinundar mo, ay nagbibigay sa ng gulo. Napapaaway ka, nakikipag-agawan ka. Unahin mo ang kapayapaan ng iyong puso kaysa manalo ka sa mga argumento at makipag-away ka sa lahat ng taong di mo kasundo. Unahin mo na manahimik ka kaysa sa sikapin mo na magkaroon ka ng maraming mga earthly achievements na gulo naman ang dinadala sa iyong buhay. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Gather for yourselves treasures. And what are those treasures? Good feelings, good emotions, good thoughts that bring you peace, contentment, and happiness. Yun ang iyong unahin na ilagay sa iyong heaven, sa iyong puso, sa iyong isip. Sabing ganun. What if Matthew 6:19-20 na sinasabing, don't save treasures for yourselves here on earth. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Means don't invest much in material and earthly things and possessions. Kasi moths and rust will destroy them. And thieves can break into your house and steal them. Instead, save yourselves treasures in heaven. Enrich your heart and mind, the heaven in you, the kingdom inside you, with good, positive, and beautiful thoughts, feelings, sensations, and emotions. And actually, yan ang nagpapagaling kahit sa mga physical illnesses. Yung kapayapaan, katahimikan, contentment, at ang maraming nagbibigay ng sakit kahit sa katawan, ay yung mga sakit ng loob, mga hinanakit, mga galit, mga takot, mga guilt. Kaya sabi sa Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Bakit? Beautiful thoughts make your mind beautiful, make your heart beautiful, and will eventually affect even your health. But negative, ugly thoughts will affect your health, your relationship with people, nagkakaroon ka ng hell on earth. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag kayong manlait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Treasures in heaven. Treasures in your heart and mind, in your thought and feelings. Treasures in the kingdom of God inside you, in your heart and mind, in your feelings and thought. Bakit hindi natin ibaling ang interpretation and application sa mag-ipon ka ng kayamanan sa loob ng iyong isip at puso, kayamanan ng kabutihang loob, ng kapayapaan, katahimikan, ng pagmamahal. At yan ang pupuno sa iyo ng paghahari ng Diyos. You will be the kingdom of God because in your heart and mind, God reigns. And what reigns about God? The love of God, the grace of God, personified and expressed by Jesus. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang pinakamabisang gamot ay yung pusong masayahin, pusong maibigin, payapa, at pusong tapat. Treasure in heaven. Gather and keep beautiful, peaceful thoughts, feelings, and experiences
not material things whose gathering and keeping could even vex and hurt you. Gaano karami mga tao na sinira ang kanilang puso at isip sa pagkakamal nila ng mga material things, mga kayamanan at mga bagay na para lang dito sa sanlibutan. Gaano karami mga tao ang sinasakripisyo ang kanilang espiritu, ang kanilang kapayapaan para lang magkamal ng mga gusto nilang kamalin. Gaano karami magkakapatid ang sinisira ang relasyon, ang pagkakapatid sa pag-aagawan sa sirang piano na minana sa ina. Gaano karami magkakaibigan na nagkakasira sa pag-aagawa ng negosyong nagsimulang kumita, na nung nagsimulang yumaman nagkaroon ng mga kasakiman at nag-away-away. Gather for yourselves treasures in heaven. Beautiful, loving thoughts and feelings in your heart. Don't save treasures for yourselves here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves can break into your house and steal them. Instead, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break in and steal them. Material things can easily rust, decay, and or be stolen. Why invest too much in them? Mental and emotional and spiritual health and wealth cannot be easily stolen. Doon tayo mag-invest. Namimili tayo, ano bang gagawin ko? Yung magbibigay ng peace sa puso ko, yung magbibigay ng gulo. Yung magbibigay ng gulo, may kasamang milyones, pero yung magbibigay ng peace, konti lang. Saan ka pipili? Yan sinasabi. Unahin mo ang mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa langit na yung isip at puso. Kung may carry your cross and follow me si Jesus, na totoo namang meron, it usually gets misunderstood, misinterpreted, and misapplied. At ibang usapan naman yan. Baka sa Valentine's Day naman natin gawing topic. Kasi sabihin ba, di ba sabi ni Jesus, carry your cross? Yes, meron. Pero hindi lahat na lang cross. Pipiliin mo rin at i-recognize mo, ano ba yung tamang cross to carry at ano yung hindi naman kailangan. This new year, and in this whole earthly time and life, be free in Jesus. Be free from needless sacrifices. Be free from religious laws and regulations that Jesus already voided, updated, and or reinterpreted for our salvation, rest, comfort, and enjoyment of earthly life. Hindi ayaw ni Jesus na mag-enjoy tayo sa buhay. Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Be free to live and to love. Colossians 2:16, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Kaya't huwag na kayo magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pabahinga at iba pa. Be free from Jesus-voided religious regulations. Gather treasures of happiness in your present earthly heaven, meaning in your heart and mind, in your thoughts and feelings. Sabi nga ng Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. Happy New Year, Happy New Mind, Happy New Life.